Hello everyone. So, what's up? This is your Kuya Billy Gadasa and welcome to my channel. This is my first time na gagawa po ng ganito. I can pagpasensyahan nyo na, but I can't help it kasi naniniwala ako na we must continue to strengthen one another and to encourage one another because of this pandemic na nangyayari, itong coronavirus na to. And this virus is talaga namang, alam nyo yun, talagang na sobra yung naging apekto sa body natin. But in spiritual realm is talagang hindi lang siya sa physical body natin nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng virus, kundi ultimo sa body of Christ is talagang nagkakaroon siya ng ano rin, hindi naman problema, kundi kumbaga yung mga usually na nagagawa, yung mga normal na nagagawa natin, hindi na natin nagkagawa. So I do this video para po kahit pa paano makapag-encourage po at I do believe na kinakailangan ko rin kasi hindi ko siya makontain sa sarili ko, parang gusto ko siyang i-share sa inyo. Actually this is 5 minutes na lang, 5 minutes na lang matatapos na ako sa I do prayer and fasting po, and walang meat, walang rice, ayan, walang Facebook, ganyan. So pero merong messenger kasi kinakailangan, pero yun nga, and ito 5 minutes na lang, and there is a specific story na sobrang nag-touch ng puso ko, kinakailangan ko siyang i-share po sa inyo while I was in prayer and fasting, while I was in my devotion, and the Lord is dinala niya po ako dito sa story na ito because parang nakaka-relate yung nakaka-relate kasi yung story dun sa nangyayari sa ngayon. Ano ba yung dapat nating maging reaction, ano ba yung dapat nating maging yun, yung ano ba yung dapat nating gawin para dito sa nangyayari na ito. So itong story na to ay gusto ko pong i-share po sa inyo, and I want to share also my insight about this. So saan siya, kung meron po kayong Bible, pakibuksan po siya sa Luke 8:22 to 25, and this is the story na nabasa ko na siya dati, pero nabalik lang siya uli, and naniniwala ko na it is very timely sa bawat isa sa atin because maraming mga tao, or even Christian, maybe normal din naman talaga sa atin na natatakot, nangangamba, ganyan, nalulungkot, or any negative na emotions na lumalabas sa atin. But nawa is makapagbigay po ng encouragement po sa inyo, yung encouragement na binigay din po sa akin ng Lord. I just want to share it to you. So it is the Luke 8:22 to 25. It is about the story. So babasahin ko po siya sa English. So now it came to pass on the certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Verse 22 po yun, 23. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. 24. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and raging of the water, and they ceased, and was a calm. In last verse is 25. And pagkatapos ng nangyari na yun, sabi ni Jesus, and he said unto them, where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one unto another, what manner of man is this? For he command even the winds and the water, and they obeyed him. Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Panginoon,
that whatever you reveal to me, Panginoon, yun din po ang ma-reveal po sa mga nakikinig po at manonood po nito, Panginoon. Touch the hearts, Panginoon. Strengthen your body, Panginoon. As we strengthen our physical body, Panginoon, strengthen also our physical body. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. This we pray. Amen and amen. So, ano po, itong 4 verses po na ito is, apat na points din po yung nakita ko dito, kada isang verse. And, salamat po sa Panginoon dahil na may nagkaroon po ng, even though hindi ko po siya may share sa cell group po namin, even though hindi ko siya ma-share sa mga kapatiran, the Lord is giving us opportunity to share it more, hindi lang sa harap-harapan na ganyan, kundi mas maraming tao yung makakaalam, makakarinig ng salita niya. Pasensya na po kayo, medyo hindi ako sanay sa ganitong so, yung first point na nakita ko po dito is, sabi sa 22, now it came to pass one of a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over to the other side of the lake, and they launched in port. So ito po yung pangyayari. Ito po yung pangyayari. Nagtuturo si Jesus Christ. Tapos may kinakailangan po siya na puntahan dun sa kabilang ibayo, ay do believe. Yung po yung demon possessed man. Na kinakailangan niyang puntahan yung nag-iisang may demon possessed dun. Kailangan nilang pumunta dun sa kabilang ibayo. Now, the Lord is all-knowing ang Panginoon. Alam niya yung lahat ng mga bagay. And nung sinabi niya na let us go to the other side, alam niya po na may kakaharapin sila ng mga bagyo. I do believe na alam po niya yung mangyayari, no? Pero unang point po, first point na gusto ko pong ma-share po sa inyo, in the midst of what is happening, dapat po na tayong bumalik sa basic. And the number one, the basic is dapat alam po natin yung salita ng Panginoon. Sa lahat ng mga nangyayari na ito sa ating buhay, dapat po is kinakailangan alam po natin yung Bible. Maybe ginawa ng Lord ang pangyayari na to para bumalik tayo sa basic. Bumalik tayo sa sarili, sa word niya. Baka kasi po so sobrang busy na natin, nakakalimutan na natin yung salita ng Panginoon. And number one point ko po is yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng Lord kasi is, let us go to the other side. Let us go to the other side. Ibig sabihin po nito is, nung sinabi ng Lord na let us go to the other side, ibig sabihin po is makakarating po sila doon kasi may mission ng Panginoon doon sa other side ng lake. So, nung sinabi ng Lord na let us go to the other side, ang problema sa mga disciple is, hindi po nila tinake that seriously, yung sinabi ng Lord na let us go to the other side. So, sa buhay po natin na ito, kung ano po ang sinabi ng Panginoon sa atin, kung anong pangako ng Panginoon sa atin, kung sinabi niya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, 'di ba? Kung 'di ba, sinabi niya na mahal niya tayo, 'di ba? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak nga, 'di ba? Kung yung Diyos nga na binigay yung kaisa-isang bugtong na anak para iligtas tayo, 'di ba? Para iligtas tayo. How much more tong nangyayari na to? Wala pa to. Naniniwala ako na yung Diyos na nakaupo dun sa trono nung una na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak, yun din pa rin yung Diyos na may control ng lahat na nangyayari po dito. So, sa nangyayari po na ito, lagi po nating tatandaan, number one is dapat alam po natin kung gaano tayo kamahal, kung gaano yung salita ng Panginoon, alam po natin. Kung sabi niya, 'di ba, cast all your burden sa Kanya because He cares for us. Lagi po natin tatandaan na He cares for us. Si Lord po, meron siyang sa atin, meron siyang care sa atin. Ayan. So, number one, dapat alam natin salita ng Lord. Sa nangyayari na ito, balik tayo sa basic, balik tayo sa word niya. Ano ba yung sinasabi ng Lord? Talaga ba na mas lalala pa or ganyan? So, sabi ng Lord dito is let us go to the other side. So, maybe in reflection, ayan, 12 na, pwede na ako mag-rise. So, praise God. So, grabe, ang hirap din, struggle dun, pag rice person ka, tapos di ka magra-rice ng 1 week, ang hirap din ka, tapos walang meat, even chicken, di ako nag-chicken. So,
Anyway, balik tayo sa ano, balik tayo dito sa ano. Number 1, dapat alam natin yung salita ng Lord. Number 2, okay? So, number 2, verse 23, but as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. So, nangyari is, nung papunta na sila, sabi ng Lord, let us go to the other side of the lake. Alam na ng Lord ang mangyayari, okay? So sa kabila ng alam na ng Lord ang mangyayari, alam mo ginawa ng Lord, natulog siya. Nakatulog ang Panginoon. Siguro nahapo siya because he is in the flesh. So napagod siya siguro preach ganyan. Siyempre nagre-recharge siguro siya para sa haharapin niyang laban dun sa demon possessed man, okay? Ano ko lang naman 'yon. Pero kumbaga nakatulog ang ano rito is nakatulog ang Panginoon. Nakatulog siya. So nakatulog siya, and then yun nga, dumating na nga yung storm, dumating na nga yung mga tsunami, dumating na nga yung mga virus, dumating na nga yung mga problems, dumating na nga yung mga persecutions, dumating na lahat ng mga negative na nangyayari sa mundong to. And maybe nakikita natin sa buhay natin is yung bangka na pupununan ng tubig, parang lulubog na yung bangka. Yung bangka is, ang reflection ko dito is ito yung buhay natin, na every time na hahampasin tayo ng mga problema, pakiramdam natin sa bangka natin lulubog na tayo, pakiramdam natin wala na tayong pag-asa, pakiramdam natin is parang nasa ng Lord, kumbaga parang ganun, ano ba, may ginagawa ba siya, natutulog ba siya, mga ganun, which is sa buhay natin ganun. So number 2 na point ko is in the midst of this happening, unang-una dapat alam natin ang salita ng Lord. Let us go to the other side of the lake. Makakarating tayo ron. Ibig sabihin nun, makakarating tayo doon kasi sinabi ng Lord, let us go to the other side of the lake. Number 2 is normal po yung problems. Lagi po nating tatandaan na ang pagsunod natin sa Panginoon, sabi nga, if anyone wants to be my disciple, he was carry your cross, deny yourself and follow me. Kumbaga, in this life, di ba, there is tribulation. Sinabi na ng Lord na hindi naman ito bed of roses, hindi naman ito pasarap buhay lang eh. So, there are times talaga na number 2 is dapat expect natin talaga yung problem. Expect natin yung mga mangyayari. May mga mangyayari talagang ganito sa buhay natin. Pero sabi ng Lord, He overcome the world. Diba sabi niya, He overcome the world. So, number 2, huwag na tayong magulat na nangyayari to. Talagang mangyayari to. Sabihin natin, hindi na yata tayo mahal ng Panginoon. Hindi na yata tayo mahal ng Panginoon. Nangyayari to, pinapatay na tayo lahat. Hindi, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Siya pa rin yung God na mabuti. Siya pa rin yung God na lumikha sa atin. At siya pa rin yung may control ng lahat na nangyayari dito. Excuse me. So, anong rito? Nakatulog siya, tapos yun nga yung bangka is yung bangka is parang napupuno na siya ng tubig. Okay, so number 2, expect the problem na mangyayari even though kasama natin ang Panginoon. Ang importante dito is kasama natin ang Lord sa bangka. Okay, number 3 is verse 24, and they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Okay, so ano yung number 3 na dapat natin gawin? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Isa sa mga pinaka number 3 na importante sa lahat. Una, alam natin ang salita ng Panginoon. Number 2 is expect the problem. Dapat alam na natin to, hindi yung parang porke Christian ka na Lord ko si Jesus hindi na ako magkakaroon ng problema. Hindi po yun. Expect natin na darating pa rin yung problema. And number 3 is dapat, ang nakita ko dito is tumawag tayo sa Kanya. Itong number 3 napakalaki ng impact sa akin kasi rito parang dito yung actually nabasa ko na itong story na to, pero ito yung number 3 na bago na reveal sa akin through His word. Number 3 is once ganito ang nangyayari, pag parang wala na, papalubog na yung nakita mo, parang papalubog na yung bangka mo, yung buhay mo, parang nawawalan ka na ng pag-asa, parang natatakot ka na, di ba? Ang unang-una mo dapat gawin is kagaya ng ginawa ng mga disciple, di ba? Tinawag nila ang Lord. Tinawag nila yung Lord. Sabi nila, Master, Master, we perish. Di ba? Parang mamatay na kami.
Kulang na lang ganito eh. Kung nandun ako sa boat na yon, siguro ganito ang sasabihin ko eh. Pag nangyayari yung gano'n, natutulog si Jesus, yung Diyos, yung Lord na parang nagpakain ng tinapay at sa feeding of the 5,000, di ba? Yung nagmultiply ng tinapay sa kanang isda, di ba? Yung nagpagaling ng mga pilay, nagpadilat ng mga mata, nakita nila lahat, di ba? Yung lahat ng mga miracles, nakita nila, mamamatay na, kumbaga parang pakiramdam nila, umuunos na, di ba? Nagkakaroon na ng unos. Tapos siya natutulog. So anong dapat natin gawin? Pagpakiramdam natin parang walang ginagawa ang Lord. Ito, napakalaking sa akin ito is, tumawag tayo sa Kanya. Dapat sama-sama po tayo mag-pray. Yung maybe kaya dumarating yung mga ganitong pangyayari is because nakakalimutan na natin manalangin sa Kanya, nakakalimutan natin mag-pray, nakakalimutan na natin na apart from Him wala tayong magagawa, masyado na tayong umasa sa sarili natin, di ba? So let's continue to pray po mga kapatid, because alam nyo napaka-importante nito sa ganitong pangyayari. Number 3 dapat gawin natin, tawagin natin siya, Master, nasan ka? Harang gano'n, nasan ka ba? So kasi alam nyo kung anong dito, bakit napaka-importante ng pagpe-pray. Bibigay ko sa inyo yung revelation sa akin through His word. Inimagine ko kasi na nandun siya sa bangka, and kung nandun ka sa bangka, imagine natutulog si Jesus. Bumabagyo, hindi siya nagigising. Humahangin ng malakas, hindi siya nagigising. Napupuno yung bangka, hindi siya nagigising. So ano yung dapat na inano sa atin? Dapat kinaano sa atin ng Panginoon? In the midst of all this, dapat is relax lang tayo. Dapat, kagaya ni Jesus, hindi siya nagigising. Kagaya natin, di ba? Hinayaan tayo ng Lord na mangyari to para tumigil tayo sa pagtatrabaho, tumigil tayo sa lahat ng mga kabisihan natin at magpahinga tayo. Di ba? Sa panahon ngayon, biruin mo, dumadami, anong ginagawa ng mga tao? Natuto silang mag-alaga ng katawan nila, natuto silang matulog ng tama, natuto silang kumain ng sapat, di ba? Natuto silang magpahinga, hindi sa pahinga lang na hindi kasama ang Panginoon, kundi magpahinga kasama ang Panginoon. So, hindi nagising ang Lord. Isa sa mga dapat nating maintindihan, hindi siya nagising. Tapos, dapat tumawag tayo sa Kanya. Bakit? Because hindi siya nagising sa bagyo, gumagano-gano na yung bangka, tulog para siguro siyang pinaghihili. Yung mga ulan, syempre may mga ulan pa siguro yun kasi nga unos, siguro natuluan na ganyan. Ewan ko kung may bubong, pero even kahit may bubong, tapos alam mo naman yung talagang unos, ang laki-laki na ng halos nag-tsunami na, di ba? Hindi ka pa rin magigising nun. Syempre magigising ka. Pero si Jesus hindi siya nagigising. Hindi siya nagigising sa mga tsunami, hindi siya nagigising sa mga bagyo. Hindi siya nagigising kahit umaapaw na, mapupuno na yung bangka. Siguro nababasa na yung kalahati siguro ng paa niya or ng ganyan. Pero hindi pa rin siya nagigising. Alam niyo kung saan lang siya nagising? Sabi dito sa Bible, nagising lang siya nang tumawag yung mga disciple. So, I encourage everyone na sa kabila ng mga nangyayari na to, tumawag tayo sa Panginoon. Ito, run to Him. Tumawag tayo sa Kanya kasi siya lang yung may magagawa sa panahon na to. Wala tayong magagawa. We do everything our best para mapigilan, magamot yung mga tao. Pero at the end of the day, si Lord pa rin ang may final saying nito. So, whatever the Lord says, kung ano man yung kumbaga ano natin yung mga disciple na tawagan na tumawag tayo sa Panginoon kasi hindi sa kabila ng mga nangyayari, ang tanging makakapagpakilos lang sa Lord. Ang tanging makakapagpakilos lang sa Lord pag tumawag na yung mga minamahal niyang mga disciple. Pag tumawag na yung ikaw, pag tumawag na ako, pag tumawag na tayong lahat sa Kanya. So I encourage everyone na tumawag tayo sa Lord, manalangin tayo sa Kanya, tawagin natin siya. Makikita natin yung mga nangyayari sa paligid, matatakot ka, pakiramdam mo mamatay ka na, pero tumawag ka sa Panginoon, ikaw lang ang makakapagpagising sa Kanya. Okay? So, pagkagising ni Jesus, anong ginawa ni Jesus? Sabi niya doon is, He rebuked the wind. Kayang-kaya niyang i-rebuke lahat, even the virus, dry up in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kumbaga, pag sinabi ng Lord what He said, it will happen, di ba?
Kumbaga parang mangyayari talaga yun. Even the virus na to na nangyayari, pag ginising mo si Lord, pag tumawag ka sa Kanya, ulitin ko uli, hindi nagising si Lord sa bagyo, hindi siya nagising sa lahat ng problema na pinagdadaanan nila. Pero nagising siya sa pagtawag ng mga disciple niya. Nagising siya sa pagtawag ng mga disciple niya. Doon lang siya nagising. And then what he said, what the Bible said, he rebuked the wind and tumigil yung wind. Pumayapa ang lahat. Heroin mo, na-imagine nyo yung pwedeng mangyari pag tumawag kayo sa Panginoon. Pag tumawag tayo sa Panginoon na papayapa. Ang sabi doon sa ibang translation, sa ibang part ng sa ibang book sa Bible, sabi ng Lord is be still. Diba? Be still. Kumbaga parang shh, be still. Ganun lang sinabi ng Lord. And pumayapa yung nangyayari, pumayapa yung dagat, pumayapa yung bagyo. So, yun din yung gagawin ng Lord. Naniniwala ko yun din ang gagawin ng Lord pag tumawag tayo sa Kanya. Anong gagawin? Kumbaga sa pag nangyayari yung mga ganitong problema, anong gagawin niya? Anong gagawin natin? Number 1, dapat alam natin yung sinabi ng Lord. Tandaan natin, ano ba yung sinabi ng Lord sa akin? Ang sabi ng Lord, let us go to the other side. Okay? Number 2, dapat expect na natin yung mga problems na mangyayari. Even though kasama natin ng Lord, napupunta tayo sa kabilang ibayo, pero expect na natin na mayroong mga storms na pagdadaanan po tayo. Huwag na tayo magulat. And number 3, dapat po ay tumawag tayo sa Kanya. Number 4 is, sa verse 25, ang sabi dito, pagkatapos kumalma ng mga, ng mga alon, sabi dito, He said unto them, where is your faith? And they being afraid wondered, saying to one another, what manner is it? Kumbaga sarang, nasa yung pananampalataya nyo, sabi ng Lord. Parang, yun din yung the same thing na sasabihin sa atin ng Lord. Yun din yung the same thing na sasabihin sa atin ng Lord. Nasa ng pananampalataya natin, diba? So number 4 na point na dapat ko pong i-share po sa inyo is we must continue to trust God. We must continue to have faith in Him, diba? Sa kabila ng mga nangyayari dito, naniniwala ka pa rin na may mangyayari maganda because mabuti ang Lord, mabuti po ang Diyos, at everything works together for good for those who love God. If you love God, everything works together for good. So ano man po nangyayari, ito po ay para po sa ikabubuti po natin. Look at the positive side. Kung hindi pa nagka-corona, baka hindi ako makagawa ng ganito, diba? Yung mga, alam mo yun, may mga positive side. May mga kakilala ako na nang dahil sa ganito, nagkaroon yung family nila ng sariling prayer, sariling fasting, sariling Bible study, di ba? So, kung isipin mo, parang ang ganda rin nangyari. Ang ganda rin nangyari. Kumbaga parang nagkaroon ng bonding yung pamilya, mas na-strengthen yung faith nila, di ba? Mas nag-alaga sa katawan yung iba na puro bisyo, syempre matatakot ka, bisyo ka pa na ganito, di mauuna ka. So, alam mo yun, imbis na yung dating ginagawa mo, tinigil mo na. Wala sa Pilipinas, wala na nagiinom, di ba? So, kung meron man, sigurado talagang alcohol. What I mean is, yung iba natuto tayong mag-alaga ng katawan natin. Kumakain ng gulay, prutas, kahit hate na hate mo yun dati, ngayon kumakain ka na, di ba? Gaya ko, nag-prayer fasting ako, walang rice. Anong pinalit ko? Mga gulay, o prutas, di ba, ganyan, mga rich in vitamin C, mga ganun. So, yun po yung yun po yung gusto ko po na i-share po sa inyo, na nawa is makapagpa-strengthen po ng peace, hindi lang ng physical body natin yung papalakasin natin, patuloy din po natin papalakasin yung spiritual body po natin. So, patuloy natin i-strengthen ang isa't isa. And yun po, yung 4 na yun. Pag dumating yung storm sa buhay natin, sabi ng Bible, let us be still and know that He is God. Let us be still and be still and know that He is God. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. And naniniwala naman po ako na yun din po yung pananampalataya na meron po kayo. So tatanungin tayo ng Lord, nasaan ang pananampalataya natin? So yun yung 4 points na gusto ko pong i-share sa inyo. Number 1, let us go to the other side. Know God's word. Number 2, expect problems. Number 3 is
call to Him, tawagin natin siya. Siya lang ang may kakayanang magpatigil ng lahat ng nangyayari na to. And number 4 is continue to trust Him, continue to have faith in Him. So maraming salamat po sa panonood at sa patuloy na nagtiyaga naman dito. Nawa is nakapagbigay po ako ng encouragement po sa inyo, and excited na po ako sa gagawin ng Lord. Sa gagawin ng Lord dito sa nangyayari na to. So patuloy ko po na pinagpe-pray ang bawat isa, yung mga families po natin, yung government, yung mga government officials, mga leaders sa Pilipinas at sa iba-ibang bansa. Tapos yung mga medical staff, mga doctors, nurses, pag-pray po natin sila. Dahil sila po yung ginagamit ng Lord para, isa sa mga ginagamit ng Lord para po mapagaling yung mga naapektuhan. I pray din po na huwag na po maging matigas ang ulo ng mga tao. Ayan. Tapos patuloy natin pag-pray yung pagkilos ng Lord. And pinag-pray ko rin po na makita ng mga tao yung good side, yung positive side ng nangyayari. Yes, sa tingin ng normal na tao, it is negative, which is talaga naman negative eh. Kagaya ng mga disciple, akala natin mamamatay na tayo, tutulog yata ang Lord ganun. Pero there is a positive sa lahat naman nangyayari nito. Someday this will be a testimony sa bawat Christian. So kung ikaw po ay isa sa mga kapatid ko sa pananampalataya na maybe this is the start na kinakailangan po nating i-start up uli yung engine natin, start up natin yung fire natin sa Panginoon, start praying, start fasting, start reading His Word, start worshiping Him even though ikaw lang mag-isa, di ba? Even though wala yung building, di ba? Even though kumbaga parang wala yung church building, but you know, we are the church. No? Mas lumaki. Dati kasi parang nako-contain lang tayo, kung saan yung church mo, dun ka, di ba? Pero this time pinapakita ng Lord sa atin na we are the church. The whole world is praying, the whole world is worshiping, the whole world is expecting for good things to happen. So patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon, at patuloy po kayong patuloy pa pong i-reveal ng Lord yung will niya para sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po, and before I leave I just want to declare blessing upon your life, that the Lord will guide you, the Lord will protect you, and the Lord will bless you in every aspect of your life. Maraming salamat po muli. See you all. God bless you all. This is Kuya Billy Gadasa. Sign out. Peace out. Bye-bye.